Ikalabing-isang kabanata ng Roses Are Red. Agad na pinalis ni Michelle sa kanyang isip ang naturang ideya, pero hindi man niya iyon ginawa, kusa rin iyong nawaglit sa loob niya. Sa dami ng trabaho at sa bigat ng tungkuling solong napaatang sa kanya, bahagya na niyang mapanahunan ang personal na isipin. Maging ang panimdim sa pagkamatay ni George ay natabunan ng pang-araw-araw na responsibilidad sa Rainbows. Si Edmond ay sinikap din ni Michelle na isantabi muna. Kaya nga, tinigilan niya ang pagdadala ng bigay niyong cellphone. Kung ibig siya nitong kausapin, may telepono siya sa bahay at sa opisina. Pwede siya nitong tawagan doon. Naewan ng dalaga kung bakit hindi ginawa ni Edmond sa sumunod na ilang linggo. Pero okay lang iyon kay Michelle. Kailangan nila ng espasyo sa isa't isa. Bukod sa pareho silang namatayan, may career din sila na dapat asikasuhin. They both need time to heal and sort out their feelings. Hustong isang buwan ng pagkalibing kay George. Walang appointment si Michelle sa buong maghapon. Instruction niya iyon sa kanyang sekretarya ang huwag siyang igawa ng appointment. Ibig niyang dumalaw sa puntod ng nobyo. Sa hapon, pilit na tinapos ni Michelle ang lahat ng dapat gawin sa umaga. Ni hindi siya nag-lunch break. Nagpakuha lang siya kay Tanya ng soup at sandwich sa office canteen. Habang kumakain, nakatutok siya sa mga dapat basahin at sa mga papeles na kailangang pirmahan. Pagdating ng afternoon coffee break, sumulyap ang dalaga sa kanyang in-tray. Marami pa iyong laman. Napailing siya. Nagbuntong hininga. Saka, napaiyak. Naalala niya si George. Kung buhay pa ito, magagawa niyang mag-break sa trabaho at parelax na mag-isip kung anong flavor ng coffee at kung anong masarap na pastry ang ipade-deliver sa office mula sa katapat na snack bar. Noon biglang pumasok si Tanya. "Ma'am," natigilan ng sekretarya pagkakita sa luhaang boss. "Yes?" tanong ni Michelle habang dinadampian ng panyo ang kanyang pisngi. "I'm sorry, Miss Robledo, kaya lang," anita niya. "It's okay," sabi ni Michelle. Namumula pa rin ang mga mata. "Hindi ko lang mapigil ang sarili ko. Bigla ko kasing naalala si George," sabi ni Tanya. "Hindi sa pinangungunahan kita, ma'am. Pero sa palagay ko, kailangan mong magbakasyon kahit ilang araw lang para ka makapagluksa ng husto." "Alam ko yun, Tanya," sagot ni Michelle. "Pero sa dami ng pinagkakaabalahan natin, isang araw siguro makakapag-leave ako para makapahinga. Kailangan ko munang mag-train ng ilan sa staff na pwedeng ipagkatiwala ang iba kong responsibilidad." "Bakit ka nga pala pumasok?" Hindi iyon nasagot ni Tanya. Pumasok na rin ang dahilan ng biglang pagpasok ng sekretarya sa private office ng Lady Boss. "Hanggang bukas ba ako maghihintay sa labas? Just to find out kung haharapin mo ako, Michelle?" Si Edmond. Gustong magpanik ni Tanya. Sinabihan kasi nito si Edmond na ayaw tumanggap ng kausap ni Michelle ng araw na iyon. Nagpilit ang binata. Kaya napilitan ng sekretarya na pasukin sa silid ang boss para isumbong ang tungkol sa makulit na bisita. "Ma'am, sorry," kabadong sabi ng sekretarya kay Michelle.
Sabi ko, maghintay lang muna siya sa labas eh. Sige, hindi bali na Tanya, sabi ni Michelle. I can spare a few minutes with Mr. Santos bago ako lumakad. Iniwan na sila ni Tanya pero pinahagingan muna nito ng irap si Edmond. Hindi iyon nakita ng binata. Ang napansin nito ay ang bakas ng pag-iyak ni Michelle. Umiiyak ka ba? Alala nitong tanong sa dalaga. Masama bang umiyak ang isang inulila ng mahal? Patanong na sagot ni Michelle. Magko-comment sana si Edmond tungkol doon na ganoon pala kamahal ng dalaga si George. Pero pinili ni Edmond na sarilinin na lang iyon. Naupo si Edmond sa visitor's chair sa harap ng mesa ni Michelle kahit hindi siya nito inaalok. What can I do for you? Tanong ni Michelle. Matamlay pa rin ang tono. I haven't got much time. Paalis na rin ako maya-maya. Saan ang lakad mo? Tanong ni Edmond. Sa Manila Memorial Park. Sagot ni Michelle. Tatalawin ko si George. Pwede ba kitang samahan? Ani Edmond. Curious na tiningnan ng dalaga si Edmond. Tinansya kung totoo sa loob nito ang sinabi. Bakit parang ayaw mong maniwalang gusto kitang samahan sa sementeryo? Sabi ni Edmond. Nagbuntong hininga si Michelle. Aniya, it's not exactly a happy place, Edmond. Happy place? Morbid place? So what? Sabi ni Edmond. Maragdagan lang ng kahit ilang minuto ang pagiging magkasama natin. Malaking kaligayahan ko na iyon, Michelle. Inulit ni Michelle ang seryosong pagsalamin sa mga mata ng binata. I meant what I said, sabi ni Edmond. Wala ka kasing ideya kung gaano kahirap para sa akin ang tiising huwag kang tawagan o huwag pasyalan sa nakalipas na ilang linggo. Ni Michelle. Kung nagpakaabala ka sa trabaho na tulad ko, siguro, mawawaglit din ako sa loob mo. That easy, ha? May lakip na hinanakit ang tono ni Edmond. Ganoon mo ako kadaling naiwaglit sa isip mo? Edmond, simulang sabi ni Michelle, pero agad iyong pinutol ni Edmond. Sorry for asking, Michelle. Anyway, I was busier than ever for the past few weeks. However, kahit gaano ako kasubsob sa trabaho, I still think of you, Michelle. Tumindig si Michelle, dinampot ang shoulder bag sa gilid ng kanyang mesa at sabi, Tena na, malayo-layo rin dito ang Paranaque. Tumayo na rin si Edmond. Habang nasa elevator sila, inilabas na ni Michelle ang kanyang car key. Pero sabi ni Edmond, ang kotse ko na lang ang dalhin natin. That way, makakapahinga ka habang daan. Hindi advisable sa emotionally upset ang mag-drive. Ayokong iwan ng matagal ang kotse ko sa car park namin, sabi ni Michelle. Baka masyado tayong gabihin sa pagbalik. May ilan nang nawala ng kotse roon. Well, sabi ni Edmond, bago tayo magtuloy sa Memorial Park, pwede nating iwan ang car mo sa basement garage ng Caribbean Tower. Safe ang lahat ng sasakyan doon. Sumimangot si Michelle. Sinong may sabing pupunta tayo roon? May gusto sana akong ipakita sa iyo sa penthouse, Michelle. Kung pwede, pakiusap ni Edmond. Hindi sinagot ni Michelle si Edmond. Nasa ground floor na sila noon.
Napakahalaga sa'kin, patuloy ni Edmond, na makita mo yun. Actually, isa yun sa mga dahilan kaya kahit anong pilit ang gawin noon sa'kin ni Sophie para isama siya sa penthouse, hindi ko siya pinagbigyan. Mukhang malaking sekreto yun, ani Michelle. At sa akin mo gustong ipakita? Kung papayag kang sumaglit tayo roon ngayon, sagot ni Edmond. Papasok na sila sa car park area nang sumagot ang dalaga. Aniya, sige, pero sandali lang tayo roon, okay? I promise, sabi naman ni Edmond. Maluwag pa ang daloy ng trapiko sa oras na iyon kaya mabilis na nakarating ang dalawa sa Green Hills. Pagdating sa penthouse, pinaupo ni Edmond si Michelle sa bulwagan. Nasaan na yung ipakikita mo? Tanong ng dalaga. Kukuha muna ako ng maiinom natin, sabi ni Edmond. Hindi ka ba nauuhaw? Hindi, sagot ni Michelle. Gusto ko nang makita yung sinasabi mo. Well, I'm thirsty, sabi ni Edmond. Kung pinabigyan mo sana ako kanina sa secretary mo ng kahit mineral water, hindi ako mauuhaw ngayon. Sandali lang. And don't you dare disappear again. Nagtuloy na si Edmond sa kusina. Hindi naman umupo ang dalaga. Inusyoso niya ang ceramic vases at figurines sa display cabinet. Nasurpresa siya nang ma-realize na authentic pieces ang mga iyon, hindi kopya lang. Napatango siya sa sarili. Hindi niya akalaing ganoon kataas ang panlasa ng binata. Maya-maya'y heto na uli si Edmond. Dala ang tray ng dalawang matataas na baso ng carrot pineapple juice. Kinuha ni Michelle ang isang baso. Tena, yaya niya kay Edmond pagkaraang lumagok ng konting juice. Ipakita mo na sa akin ang big secret mo. Okay, ani Edmond. Nasa bedroom ko yun. Nagulat si Michelle. Is this some kind of trick? Natawa si Edmond sa ekspresyon ng dalaga. Ani to rito. Hindi ko alam na takot ka sa salitang bedroom. Takot lang ako dahil dadalwa tayo rito, ano? Pag-amin ni Michelle. Malay ko kung nilalansi mo lang ako para madala mo ako sa bedroom mo. That I shall never do. Naupo si Edmond. Sabi, alright, I'll stay here habang tinitingnan mo yung sikretong nasa bedroom ko. Itinuro ng binata kung nasaan iyon. Sige, sabi ni Michelle. Basta dyan ka lang, ha? You have my word, sabi ni Edmond. Nagtuloy na si Michelle sa master bedroom. Itinulak ang pinto niyang bahagyang nakaawang. Paghakbang niya sa loob, ni hindi niya kinailangang igala ang mata para hanapin ang sinasabi ni Edmond. Nakita niya agad iyon. Natigilan siya. Bago niya matanto kung ano ang nangyayari sa kanya, kusang nag-unahan ang maraming patak ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang nakita ni Michelle sa pagpasok pa lang sa bedroom ni Edmond, ang lalagot sa anumang pag-aalinlangan para sa nagbangong matinding pag-ibig para sa binata. Ngunit ang paggising ng damdaming iyon sa kanyang puso ay nakatakdang mapaharap sa masakit, napakasakit na paghamon. Malapit nang magwakas ang unang aklat
ng roses are red and violets are blue. Abangan